Sa video na ito, tatalakayin natin kung bakit ang magandang isla na ito ay punong-puno ng kontrobersya. Alamin natin kung paano ang simpleng pagsasaya ng mga turista na ito ay nauwi sa isang nakakatakot na pangyayari. May tinatago nga ba ang mga pulisya at piniki nga ba nila ang mga ebidensya? Tara, alamin natin ang lihim sa likod ng Koh Tao Island at bakit siya binansagang Death Island. Sa Thailand, may isang maganda at mapayapang isla na tinatawag na Koh Tao. Sa kanilang wika, ang Koh ay nangangahulugang isla at ang Tao naman ay pagong, kaya sa Ingles, ang kanilang isla ay tinatawag na Turtle Island. Bagamat, hindi ito kasing laki ng katabing mga isla tulad ng Koh Samui, kung saan matatagpuan ng malaking paliparan, at ang Koh Phangan na kilala sa mga party sa beach tuwing may full moon. Ang Koh Tao ay kilala pa rin sa taglay nitong ganda sa underwater world na bumibihag sa mga mahilig sa scuba diving at snorkeling. Bukod dyan, may mga regular na party rin dito, subalit tulad ng maraming ibang magagandang lugar, mayroon ding madilim na bahagi ang Koh Tao. Kasama ng bahay aliwan at mga turista, meron din dito mga bawal na gamot at mga krimen na pinamumunuan ng mga grupo. Karaniwan din dito ang pandarambo sa mga turista. Bagaman, common na ito sa mga ganitong malayang lugar. Noong huling bahagi ng 2014, nakuha ng isla ang isang bansag na nakapagbababa ng reputasyon ng lugar. Ang isla ay binansagang Death Island at simula noon ay hindi pa ito nakakabangon sa mga kontrobersya. Katulad ng ibang mga nagbabakasyon, dumating sina Hannah Wetherich at si David Miller sa Koh Tao. At nangyari ito noong huling bahagi ng August 2014. Hindi sila magkasama at may kanya-kanyang mga kaibigan. Sila'y nagkita lamang sa hotel na tinatawag na The Ocean View Resort. Sila ay parehas na naghahanap ng kapayapaan at pakikipagsapalaran sa panibagong lugar. Si Hannah ay isang 23 years old na mag-aaral mula sa British village ng Hemsby. Nais niyang magpahinga bago simulan ang kanyang master's degree sa speech therapy. Bagaman, nag-alala ang kanyang pamilya, biglaan niyang binili ang tiket at nagpa siyang tumuloy sa biyahe. Dito, kasama niya ang 3 kaibigan at dahil sa pag-aalala ng pamilya, ay patuloy siyang nag-a-update sa mga ito. Si David naman ay naninirahan sa maliit na isla ng Jersey sa pagitan ng Britain at France. Ang 24 years old na mag-aaral ng engineering ay mag-i-internship sa isang mining company. Ngunit nagpasya rin siyang magpahinga muna bago ang huling bahagi ng kanyang pag-aaral. Kasama niya ang kanyang 2 matalik na kaibigan. At dumating na nga si Hannah at David sa isla. Hindi sila magkakilala dati, ngunit naging magkaibigan agad nang bumisita sila sa isla at nagstay sa isang maliit na hotel malapit sa beach. Masaya ang mga estudyante sa mga bagay na maaring maidulot ng isang exotic na isla. Tulad ng pagkakataon na makakita ng isang reef shark o mante habang nasa ilalim ng dagat. O kahit simpleng pagpapahangin o pagmamasid mula sa viewpoint. Kung nais naman nilang magpahinga at mag-relax, maraming restaurants at bar ang matatagpuan mismo sa tabi ng beach. Noong September 14, 2014, mga bandang 7 ng gabi, sina Hannah at David kasama ang kanilang mga kaibigan ay nasa isang bar na tinatawag na AC Bar. Ito'y nasa tabi ng beach. Nang maghating gabi na, pumasok si David sa isang supermarket at pagkatapos ay naglakad-lakad sa kalsada. Bandang 2 ng madaling araw, sumunod siya kay Hannah. Bandang 2:15, nagkita sila at naglakad-lakad ng magkasama sa tabing dagat na pinagmamasdan ang ganda ng kapaligiran.
hindi napigilan ng dalawa ang mamanghap sa ganda ng karagatan na ilang metro lamang ang layo mula sa kanilang hotel. Kinabukasan na umaga, nagising ang may-ari ng hotel dahil sa isa sa kanyang mga tauhan ay magsisimula na maglinis ng beach. Sumunod siya patungo sa Sairi Beach kung saan may naghihintay sa kanya na isang nakakatakot na eksena. Nakita niya ang mga dugo o bakas na nahalo sa buhangin. Una niyang napansin ang katawan ni Hana na bahagyang walang saplot at mukhang biktima ng panggagahasa. 2 metro mula kay Hana ay makikita sa tubig ang isa pang katawan. Ito ay si David na may malubhang sugat sa kanyang ulo at mukhang ito'y nalunod o nilunod. Malapit sa katawan ay mga damit na punong-puno din ng pulang likido o dugo. Dito makikita rin ang 2 pinaghihinalaang armas na ginamit sa pagpaslang. Una ay ang isang maruming pala at pangalawa ay isang bat na gawa sa kahoy. Agad kumalat ang balita ng krimen sa buong Koh Tao. Sa isang isla na may 6 na pulis lamang ay napakalaking hamon ito. Hindi nila na-handle na maayos ang kaso at nakakuha pa ang mga nakakita ng maraming litrato ng mga walang buhay na katawan. Lumabas ito sa internet at nakarating sa mga kamag-anak ng biktima. Dahil sa unang mga kilos ng pulisya sa kaso ay nahiya ang Thailand. Kaya't isang opisyal ang pinadala mula sa pangunahing tanggapan upang magbantay sa trabaho ng lokal na pulisya. Agad siyang humingi ng paumanhin sa mga magulang ng biktima. Sa kabila ng mga kontrobersya sa kanilang investigasyon, ay nag-focus ang pulisya sa mga ebidensya na natagpuan tulad ng mga upos ng sigarilyo, mga armas sa pagpaslang at mga walang buhay na katawan ni Hana at David. Sa huli ng pag-iimbestiga, lumabas ang DNA mula sa 2 lalaki. Naging halata na malaki ang naitulong ng dumagdag na puwersa sa investigasyon. Hangad nila na protektahan ang industriya ng turismo ng Thailand. Takot silang makaapekto ang mga pagpaslang o ang nangyari sa bilang ng turista na pumapasok sa bansa. Kaya ipinataw ng mga otoridad ang matinding pressure sa pulisya ng Koh Tao upang agarang mabilis na malutas ang sitwasyon. Kaya pinilit nila na ilipat ang pagdududa malayo sa Thailand o sa mga Thailanders kahit pa dito nangyari ang krimen. Bilang resulta, nakatuon ang investigasyon sa mga taong kasama ni Hana at David sa kanilang paglalakbay patungong Thailand. Kasama na rin ang mga dayuhang manggagawa na iligal na nakatira sa Thailand. Isinulong ng isang kinatawan ng pulisya ang ganitong pagbibintang sa pamamagitan ng simpleng pagpapahayag na ang mga Thai ay hindi kadalasang gumagawa ng ganong gawain mula pa nung simula. Lumitaw din ang iba pang problema. Bagaman, inanunsyo ng pulisya na magkakaroon ng mga checkpoint upang pigilan ng sinuman na lumisan sa isla, ay pumilit pa rin lumabas ang isang potensyal na suspect. Ito ay si Christopher Allen Ware. Malapit na kaibigan ni David si Christopher. At magkasama silang nagstay sa isang bungalow. Nakitaan si Christopher ng mga sugat sa kanyang kamay at natagpuan ang kanyang maruming pantalon sa maleta ni David 2 araw pagkatapos. Inaresto si Christopher kasama ang kanyang kapatid na si James sa airport. Ngunit mabilis na pinaling ang mga pagdududa dahil ito sa 2 armas na nakita. Nasabi lang ng mga pulisya na may posibleng 2 salarin at si James ay isang posibleng kasabwat ni Christopher. Pero wala na ito sa isla bago mangyari ang mga pagpatay. Dinagdag ng pulisya sa huli na ang DNA na natagpuan sa mga upos ng sigarilyo sa tabi ng dagat ay hindi tugma sa DNA ni Christopher. Nang wala nang maturong mga suspect, muling tinuon ng pulisya ang kanilang pansin sa mga manggagawa mula sa Myanmar. Inihambing ang DNA na natagpuan sa lugar sa daan-daang tao at nagsagawa ng mga panayam.
Kumalat ang mga bulong-bulungan na ang pulisya ay nanakot sa mga manggagawa sa panahon ng kanilang mga pagtatanong. Kabilang ang mga pagbabanta at gumamit pa ng mainit na tubig habang sila ay nagtatanong. Bukod dito, nakakuha ang pulisya ng footage mula sa bar at restaurant malapit sa lugar ng krimen. Gayunpaman, marami sa mga kamera ang hindi gumagana noong panahon na iyon at ang mga nakuhang footage ay hindi nagbigay ng lahat ng kinakailangang impormasyon. Sa mga sumunod na pagkakataon, lumitaw ang mga suspetsya na baka hindi natanggap ng pulisya ang lahat ng mga video na maaring punan ang mga importanteng butas sa krimen. Kabilang na sa pier kung saan maaring nakatakas ang mga salarin sa pamamagitan ng bangka. Gayunpaman, nakatuon ang pulisya sa mga mamamayang Burmese at sa loob lamang ng 2 linggo ng investigasyon may nangyaring pagkabaliktad sa kaso. Natukoy ng mga opisyal ang 3 kabataang lalaki na malapit sa lugar ng krimen at nakita sa mga kamera. Ang mga kabataang ito ay tinawag na Mau Mau, Zhao Lin at Wai Pyo. Umamin ang mga ito na naroon sila sa beach sa gabi ng mga pagpaslang. Ngunit pinalaya si Mau Mau dahil napakita niya ang kanyang legal na dokumento sa bansa. Ngunit kinulong ang 2 22 years old na sina Zhao at Wai bilang mga ilegal na manggagawa. Isang araw, matapos ang kanilang pagkakulong, inamin ng mga kabataang lalaki ang pagpaslang kay Hannah at David. Kumpiyansa ang mga investigador na natagpuan nila ang mga salarin dahil sa 2 mahalagang ebidensya. Una, ang kanilang DNA ay tugma sa DNA sample na natagpuan sa lugar ng krimen at sa katawan ni Hannah. Pangalawa, naniwala ang mga detectives na maaari nilang patunayan ang pagnanakaw ng cellphone ni David. Dahil nakita ang cellphone kay Zhao, sinabi niya na natagpuan lamang niya ito sa beach at balak niyang ibenta para kumita sana ng pera. Gayunpaman, nakakontak ang pulisya sa British National Crime Agency at gamit ang serial number ng cellphone na verify na ito ay pag-aari talaga ni David. Matapos ang kanilang pag-amin, sumunod ang isang nakakagulat at hindi kapanipaniwala na parang pag-uulit ng krimen kung saan nilantad ng mga lalaki sa media kung ano ang kanilang mga ginawa sa mga biktima at sila ay humingi ng tawad. Gayunpaman, sa bigla-bigla, tila sinara na lang ang kaso. Sinabi ng mga lalaki na nag-inuman sila sa beach noong gabi ng mga pagbaslang at inaming di umano sa pulisya na ang kanilang pangunahing target ay ang babae. Gayunpaman, madali itong naging mas komplikado. Unang-una, walang mga record sa pulisya ang mga lalaking ito. Agad, pagkatapos nila makapagsalita sa isang kinatawan mula sa embahada ng kanilang bansa, binawi nila ang kanilang mga pag-amin. Sinabi ni Zhao at Wai na ang kanilang pagsasalita ay labag sa kanilang kagustuhan at sila ay pinilit lamang at ginawa ito sa kanila. Iniwan silang walang saplot sa malamig na silid. Binantaan na kukuryentihin sila at maaring paslangin kung hindi sila aamin. Sinabi rin sa kanila na kung aamin sila ay makukulong lamang sila ng 2 taon. Dahil hindi nakakaintindi ng ibang salita sina Zhao at Wai, ang pagtatanong ng mga pulisya sa kanila ay nangyari kasama ang isang interpreter na nagtatrabaho lamang bilang isang tindero sa isla. Hindi alam ng mga opisyal ng Koh Tao kung paano humawak ng isang lugar ng krimen. Kaya pinayagan ng mga turista, mamamahayag at mga nakakita na maglibot sa beach ng ilang araw. Matapos sa mga pagpaslang, ang pahayag ng isa sa mga lalaki ay nagnakaw daw ng cellphone ni David ay tila kakaiba rin dahil noon pa man ay sinabi na ng mga opisyal na ibinigay sa kanila ang cellphone ni David galing sa kaibigan nito. Gayunpaman, nagsimula ang paglilitis ng mga akusado noong July 2015. Ang 18 days sa paglilitis ay umabot ng ilang linggo at nagpapakita ng mas maraming problema.
Unang-una, hindi binigyan ng karagdagang panahon ang depensa upang ihanda ang kanilang kaso para sa paglilitis at tanging isang maikling meeting lamang ang pinayagan kasama ang kanilang mga kliyente bago magsimula ang pagdinig sa korte. Sa katunayan, sa loob ng paglilitis, nakuha ng depensa ang access sa 900 na pahinang ulat ng pulisya. Ito'y puno ng hindi malinaw at maling impormasyon. May mga pagkakamali rin sa mga pangunahing ebidensya tulad ng ulat ng unang pagsusuri ng DNA na may maling petsa at may mga bahagi ng sulat na bahagyang nabura. Maliwanag na naging isang malaking issue ito na kahit ang mga piskal ay pampublikong humiling na itama ang mga dokumento. Bukod dito, maraming potensyal na saksi na maaring magbigay ng alibay para sa mga akusado o magsabi ng karagdagang impormasyon ngunit sila'y tumanggi na magsalita. Ito'y sa takot sa panggigipit ng mga otoridad. Lalo na lahat ng kanilang sasabihin ay pabor sa mga migranteng nasa mababang kalagayan dahil ang karamihan sa kanila ay nakatira sa bansa ng iligal. Noong July 10, tila nakamit ng depensa ang maliit na tagumpay nang utusan ng korte na suriin uli ang DNA evidence. Ito'y sa kabila ng mga alegasyon ng posibleng kontaminasyon ng mga sample. Ito'y isang reklamo na iniulat ng punong forensic pathologist ng bansa na si Dr. Porntip Rojan Sunan na hindi pinahintulutan na makilahok sa orihinal na investigasyon. Gayunman, agad na lumitaw na ang pangunahing DNA samples ay lubos ng nasira sa panahon ng unang pagsusuri. Lalong-lalo na ang DNA mula sa katawan ni Hannah at David. Ang DNA mula sa mga armas ng pagpatay ay available at ayon sa pulisya, ang mga ito ay nag-uugnay sa mga akusado sa krimen. Ngunit nang payagan ang punong forensic pathologist na magsagawa ng sarili niyang pagsusuri, sinabi niya na natagpuan niya ang DNA mula sa isa pang lalaki, ngunit hindi ito tugma sa alinman sa mga akusado. Bukod dito, sinabi nang hindi bababa sa isang saksi na nilinis daw ang pala at bat pagkatapos matagpuan ang mga ito. Nagpakonsulta ang depensa sa kilalang Australian forensic scientist na si Jane na natuklasan na mabilis ang pagkuha ng resulta at DNA samples ng Thai police. Kaya ito'y kakaiba. Lalo na't isang sample ay naglalaman ng DNA ng maraming individual kasama ang mga biktima. Sinabi ng pulisya na nagawa nilang makuha at suriin ang mga sample sa loob ng hindi hihigit sa 12 na oras. Pinaalam naman ni Jane sa mga abogado na ito ay lubos na kakaiba at kaduda-duda para sa komplikadong pagsusuri ng ganitong krimen, na may mga pagkakamali sa ilang mga test at ang ibang bahagi ay muling sinulat. Tinukoy ni Jane na maaring ang mga test ay sinagawa ng hindi wasto o kaya ay may mga posibilidad na pinikit ang mga ito. Sa kabuuan, tila walang problema ang depensa sa pagbasag sa kaso ng prosecution. Gayunpaman, gumawa sila ng dalawang kakaibang desisyon. Una, hindi nila hiningi si Jane na tumistigo sa korte. Bagaman, naniniwala si Jane na ang kanyang testimonya ay magiging mahalaga upang ilantad ang mga problema sa DNA analysis. Hindi malinaw kung bakit hindi nais ng depensa na si Jane ay tumistigo. Ngunit malamang na natakot ang mga abogado na ang testimonya ng isang dayuhang eksperto ay magpalakas ng laban sa kanilang mga kliyente. Bukod dito, ang depensa ay nagbanggit lamang ng ebidensyang DNA sa kanilang mga closing statement kasama ng iba pang impormasyon, habang ang mga piskal ay ginawang sentro ng kanilang paglilitis ang pagtutugma ng DNA at patuloy na pinaalala sa mga hukom ang tungkol dito. Ang desisyong ito sa huli ang nagtakda ng resulta ng kaso. Noong December 2015, ang mga akusado ay nahatulan at pinarusahan ng pinakamataas na parusa, ang pagtitil sa kanilang buhay. Noong 2016 at 2017, sinubukan na mag-apela ng mga akusado pero hindi sila nagtagumpay. At noong 2019, dineklara ng Korte Suprema ng Thailand ang huling hatol na nagbibigay diin na ang ebidensya laban sa mga nahatulan
ay malinaw, maaasahan at detalyado. Noong August 2020, bilang pagpupugay sa kaarawan ng hari ng Thailand at bilang tanda na rin ng kanyang kabaitan, ibinaba ang hatol sa mga akusado sa habambuhay na pagkakabilanggo na lamang. Matapos ang hatol, nagkaroon ng mga protesta sa Myanmar at iba't ibang organisasyon ng karapatang pantao ang humiling ng panibagong investigasyon. Ito'y laban sa pulisya ng Thailand. Tinawag ng British media ang Koh Tao bilang Death Island. Gayunpaman, hindi ito nagtagumpay dahil nanatili pa rin ang dalawang lalaki sa kulungan. Bagaman, pagkatapos ng krimen ay bumaba ng konti ang bilang ng mga turista, ay hindi naman ito nagkaroon ng pangmatagalang epekto sa turismo ng Thailand. Gayunpaman, galit pa rin ng mga tao at naniniwala sila na pinain lang ang dalawang migrante mula sa Myanmar. Isang publication ang nagpahayag na walang sino man ang tunay na naniniwala na sila ang pumaslang sa mga British tourists. Ang mga online activists mula sa Anonymous ay hinak ang website ng Thai Police at naglabas ng isang kontrobersyal na video na inakusahan ng pulisya ng pagbibintang sa mga walang kamuang-muang na kabataang lalaki. Tinanggap ng video ang suporta. Nag-post ng galit na message sa Facebook si Laura, ang kapatid ni Hannah, na pinuna ang Thailand. Kung hindi pinatay ng mga ito si Hannah at David, sino ang gumawa? Madaming teorya ang lumitaw at ang pinakapopular ay ang pagkakasangkot ng mafia ng Koh Tao. Lumitaw ang teoryang ito ilang sandali matapos ang mga pagpasnak. Ngunit ang katotohanan, kapag tinukoy ang mafia sa isla ay kadalasan ng ibig sabihin nito ay mga makapangyarihang pamilya kaysa sa nakagisnan nating organisadong grupo. Sa isla may isang partikular na pamilya na madalas na naiugnay sa mga kaso dahil sila ang maraming coffee shop at restaurant sa beach. Isa sa mga kasapi ng pamilyang ito ay ang nagmamay-ari ng hotel kung saan nagstay sina Hannah at David. May isang ulat ng pulisya na nagsasabi na ang isang miyembro ng makapangyarihang pamilya ay tinuturing na suspect, ngunit ang pulis na nag-record ng impormasyong ito ay na-transfer at mula noon ay wala ng karagdagang impormasyon na nauugnay sa pamilya. Ito'y sumusuporta sa teorya na ang may sala ay mula sa isang makapangyarihang pamilyang nakatira sa Thailand. Posible na may katotohanan ang teoryang ito. Ngunit ang tunay na katotohanan ay hindi talaga natin alam. Ang tanging sigurado lang ay may dalawang tao na nawala sa islang magbibigay sana sa kanila ng kapayapaan. Ang kanilang buhay ay biglang naipit sa panahon na dapat sana'y masaya at walang problema. Mahirap isipin kung ano ang pinagdaanan ng mga pamilya nila. Ngunit ang pamilya ni Hannah ay nagdusa ng pangalawang beses noong 2019. Si Laura, ang kapatid ni Hannah, ay biglang nagkasakit. At noong September 16, 2019, eksaktong 5 taon at 1 araw matapos ang pagkapatid ni Hannah, si Laura ay nawalan din ng buhay. Sa buong panahon na ang mga lalaki ay patuloy na naglilingkod sa bilangguan, ay patuloy pa rin na tumataas ang bilang ng mga turista sa Koh Tao na nawalan ng buhay sa hindi maipaliwanag ng mga pangyayari. Ang lokal na pulisya ay agad na nagsasarado ng mga kaso at tinutukoy lamang bilang aksidente o sinasabing nais lamang tapusin ng mga turista ang kanilang mga buhay. Noong 2015, misteryosong nawalan ng buhay sa kanyang bungalow ang 23 years old na si Christina at agad sinara ng pulisya ang kaso nang hindi sinasagawa ang mga toxicological test o kahit ang pakikipag-usap sa huling taong nakita siya ng buhay sa kanyang bungalow. Noong parehong taon, nawalan din ng buhay sa Koh Tao ang 25 years old na British national. Ito'y si Nick Pearson. Natagpuan ang kanyang katawan sa dagat 1 araw matapos siyang mawala. Ayon sa pulisya, nahulog umano siya mula sa 15 meters na bangin papunta sa dagat at ito'y nalunod. Gayunpaman, naniniwala ang kanyang mga magulang na ito'y imposible dahil na rin sa lokasyon ng hotel. Noong 2015, natagpuang walang buhay sa kanyang bungalow ang 29 years old na French na si Dimitri. Tinuturing na simpleng kaso ito ng pulisya
Ngunit ang kamay ng lalaki ay nakatali sa likod at may nakita mga gasgas sa kanyang katawan. Noong 2016, natagpo ang walang buhay sa isang swimming pool si Luke Miller, 26 years old. Noong 2017 naman, nawala si Valentina, isang 23 years old na Russian, matapos iwan ang kanyang passport, cellphone, pera at ticket papuntang ferry. Ito'y nasa kanyang kwarto. Sa parehong taon, nawalan din ng buhay si Elise, isang 30 years old na Belgian tourist, at natagpuan ang kanyang katawan sa kagubatan. Naniniwala ang pulisya na desisyon ng babae ang kanyang pagkawala, ngunit puno ito ng misteryo. Nang lumabas na si Elise ay nagtago ng kanyang tunay na pagkakakilanlan sa pagpunta nito sa isang hotel sa Koh Tao. Ikaw, ano sa tingin mo? May kinalaman nga ba ang mga nakulong sa nangyari kay Hannah at David? May napansin ka pa sa mga ginawa ng pulis? Tama ba ito o mali? At kanino ka lubos na naniniwala? Sa mga pulis o sa mga kabataang lalaki? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!